sa ganitong ongoing pa yung investigation ko ang inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So, ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba siguro explanation kung bakit napang-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na makapasok na naman yung state witness si former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective po siya state witness doon sa mga flood control projects po? So, pakilakas Laksan pa pakilasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang matungkol doon sa state witness State witness is the former Speaker speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siya na state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga na body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning. Yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman ng Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga Vizcaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, your former president. Ano masabi niyo dito sa parang saka, do you think, ma'am, itutulong po ba ang mga palaban sa politika sa ongoing ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niya si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali hindi aabot. Tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So, siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, baka ituhulan ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin. Yung blood control Umabot sa inyo, ma'am. So, hindi aabot sa ABM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, yung mga sinasabing witnesses. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa ODP or sa Department of Education. At nakakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililit nila, sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, sa kabilang side.
Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a bread or tinapay, anong bread po kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Santiago? Ito talaga. Ba't taga Manila Times magaling? Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Santiago. Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So, kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Days. Last question mo. Isa number one promotion. Yes, Maraming Jason po ng SNIs. Going back po dun sa main statement ni President Marcos, so that to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might Islam and the administration that will be able to show that these are politically motivated and do any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga Naulitin, hindi na siya politiko. Presidente na siya, and that ends there. Hindi natin alam kung ito 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. follow-up question sa sinabi ni President Marcos. He said na politika lang na ito and sabi niya gusto nila abutan. Yan ang sinasabi ko. Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao.